Sabi ni Atty. Harry Roque, patoplok nga guys, fake news daw ang fill in the blanks ng BICAM Budget Committee Report dahil sinusuri daw ni Junior ang GAA. Excuse po, iba po yung BICAM report sa GAA. Baka hindi naintindihan ni Junior ito, aga-ako. Kawawa naman yung mga bubonistang tanganistang loyalista ni Ngagba. Mas matalino pa yata yung mga bubonista kay Ngagba. Ewan ko lang din kung naintindihan din ng mga ensaymada vloggers ito. Kasi di man sila mga mambabatas. Ako nga, nalilito nga ako nung una. Litong-lito ako. Ano ba ito talaga? Nung napag-aralan ko, talagang magkaiba. Yung BICAM at yung GAA. Hindi na-shoot sa banga, buang. Parang ano, sabi ng nanay mo, bumili ka doon ng ano, Colgate na close-up. Nakinig ka naman. Pumunta ka sa tindahan, bumili ka. Pagbilan, Colgate na close-up, di yung tindira nabubuang sa'yo. Yawards, meron bang Colgate na close-up? Bumili ka Jollibee sa McDo. Ito yun. Linawin natin, Yorbo. Huwag tayo magpadaya dito. Iba yung BICAM report sa GAA. Yung una, ang pinagbabasihan nung huli. Okay. Yung pinagbabasihan ng GAA ay yung BICAM. Dapat, miyembro ng BICAM ang nag-deny dahil wala naman doon si Executive Secretary na nag-fill in the blanks. Sila except kung sila ang naglagay ng mga halaga sa blanko. Ito yung sinasabi din ni Professor Silo Magno. Sino ba naglagay ng amount, yung halaga doon sa fill in the blanks? Kung ako naglagay dyan, lakihan ko yan. Oo. Invalid talaga. Hindi pwedeng sila-sila lang mag-ratify buang. Kasi kung ang mag-ratify ng budget ng ating bansa, kung sila-sila lang, hindi yun na sana pinasa sa Kongreso at Senado. Kasi nagiging National Expenditure Program, pagkatapos sa NEP, di ba? Tingnan mo, galing sa Executive, NEP. Tapos pupunta sa Kongreso. Di ba? Pagkatapos sa Kongreso, papunta na naman sa sa Senado, sa BICAM. Tapos bago sa BICAM, ang pagkatapos sa BICAM, pipirma silang lahat. Pagdating kay Bangag, pirmahan para yung GAA. No? Buang. Wala naman palang kwenta yung Kongreso at Senado. Pinataas pa ninyo yung proseso. Dapat wala na. Kayo na lang siguro nagmikos-mikos. Pinasa nyo pa sa Kongreso, pinasa nyo pa sa Senado, sinaraan nyo pa si Inday Sara. Sino nag-ratify? Hindi pwede sila. Tawag dyan, mikos-mikos, scam. Kasama pa rin yung Kongreso dyan at Senado. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dapat yung sumagot yung BICAM. Sunog sila dito eh. Pumirma ka ng blanco, tapos malamang pinirmahan din diretso ni Ngagba. Napirmahan na. Pero yung mga blanco, sila na nag-fill up. Sila na naglagay ng amount. Ito na, sila na, ito yun. Sabi man nila, di ba, sila nag-meeting, sila na lang. Nag-uusap na lang sila. Bunuan, magkano ba sa'yo? Magkano ba ibigay? Sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silang 6 naglulukuhan. Binudol ang sambay ng Pilipino, invalid talaga yan. Ano yung sinabi ni Tatay Digong, invalid? Hindi po pwedeng ipilit natin na tama yung ginagawa ni Ngagba ng Palacio de Polvoron. Bakit sasabihin natin invalid? Kasi sabi kasi ng mga kagaya ni Bersamin, fake news daw yung nilabas na BICAM. Sabi ng mga bubonistang tanganistang
mga vloggers, piki, no? Ang problema dyan, may hahawakang alas si Tatay Digong bago pa lumabas itong isyong ito. Ito yung pinakamaganda dyan. Kahit anong deny nila, hindi yan totoo. Sasabihin, gawa-gawa lang yan. Ang problema nga ho, magpapile na po sa sa Supreme Court. Tingnan mo ha. May nauna nang nagsiwalat. Patay kapatid pa ni Ngagba, si Manggagamit. Ito yung sinasabi kong alas si Tatay Digong, hahawak ang alas. Dapat magsalita ka, Senator Amy. December 18, 2024, nag-post ka dyan, na-screenshot man ng mga DDS. Basahin natin. Yung sinabi ni Senator Amy Marcos dyan, kapatid pa ang mabulilyaso. Mabulilyaso ng kapatid ang kapatid. Ito yung patunay. Bago pa pala, nagsiwalat si Tatay Digong at kung ungab, may nauna na. Ang problema lang dito kay Senator Amy, hindi dinitalyado. Ang maganda kay Tatay Digong at kay kung ungab, may detalyado at ipinakita sa publiko yung mga dokumento. At pinaliwanag ng maayos. Itong si Senator Amy, ganyan lang yung post. So, hindi masyadong pinansin ng sambayanang Pilipino, pero alaso ito ni Tatay Digong na pwede niyang magamit. Na ito ang patunay na hindi lang si Kung Ungab ang nakadiscovery dyan, kundi pati itong si Manggagamit. Ito, basahin natin ha. Ito ay post mismo sa FB page ni Senator Amy Romualdez Marcos noong December 18 po, 2024. Wala na, tunaw na kayo dito. Sabihin ninyong piki. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang pizza ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Okay. Minabuti kong hanapin ang mga papilis at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit, sa kasamaang palad, hanggang ngayon, lahat kami ay nangangapa sa dilim. Tayo na, brown out yata. Nangangapa daw sa dilim Kung kay palaka yan, 1,000 watts Kahit brown out, kita. Hindi mangangapa. Walang mga detalye o paliwanag. Walang detalye. Ni walang konkretong numero. Tumama. Si Kung Ungab, walang detalye, walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan. Sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Tapos na to yung BICAM nito. Kasi ikalawa daw at huling meeting na Kaya't, sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pira sa lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap. Yari talaga si Tambaluslos dito. Sila may utak nito, guys. Lakihan ng labis-labis ang maip. Ito na yung 30-30, 7-7. At pagpiestahan ang DPWH. Papaano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Paano naging fake news? Sa hindi malamang dahilan, wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. Naliwanag Yung pinalabas ni Kung Ungab, una nang na-discovery ni Senator Amy Marcos. Nagulantang lang ngayon, napalaki lang yung issue dahil si Tatay Digong yung bumanat. At napagpiestahan agad sa social media. At may hawak na dokumento. Pero sabi ko sa inyo, patunay
na totoong blanco ho talaga yung BICAM na hindi pinirmahan ni Senator Amy Marcos, ito yun. Kung hindi kayo naniniwala kay Kung Ungab at kay Tatay Digong, ito, may dagdag po na patunay na blanco. Liwanag ha? Blanco, hindi detalyado. Paano daw siya pipirma sa isang papilis na blanco at hindi detalyado? Ito na po yun. Bicameral conference report na ipinakita ni Kung Ungab na sinagot ni Ngagba na fake news daw yung GAA. Oh. Blanco, kulang-kulang. Sinong kulang-kulang? Si Ngagba. O, taong bayan, husgahan po ninyo. Alam mo sino managot nito? Silang lahat. Silang lahat. Economic manager ni Ngagba, si Ngagba, yung miyembro ng BICAM, sila yan.